Isang mapagpalang araw po ng linggo sa inyong lahat, mga kapatid. Sumapit na po tayo sa ika-31 linggo sa karaniwang panahon. Binabati ko po ang lahat ng mga viewers, supporters, and followers of our daily gospel reflection. Ganon din po ang pagbati namin sa mga deboto ni San Antonio ng Padua. Salamat po at pagbati sa mga miyembro ng 1000 Club of St. Anthony, sa mga bukas palad ni San Antonio ng Padua, at sa lahat po ng mga tumutulong sa amin para itaguyod ang pambansang dambana ni San Antonio ng Padua sa mga proyektong may kinalaman sa pagtulong sa nangangailangan at ganoon din po para sa mga proyektong may kinalaman sa pagpapagawa o pagpapaganda ng ating dambana at simbahan. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa linggong ito. Mga minamahal kong kapatid, ngayon pong ika-31 linggo sa karaniwang panahon, pagninilayan natin ang pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Mula po ito sa ika-23 kabanata, mga talata 1 hanggang 12. Ang pamagat po na pinili ko at ibinigay sa ating pagninilay ay nagsasabing, "Translate your beautiful words into good and beautiful actions." Mga kapatid, sa totoo lang, hindi naman po talaga mahirap unawain ang mga pangungusap at mga salita na binitiwan ng Panginoon sa ating Ebanghelyo na nakatalaga para sa linggong ito. Kahit marahil ang isang bata sa kanyang murang pag-iisip ay hindi mahirapan para maunawaan ang mensaheng ipinararating. Sapagkat sabi ng Panginoon, "Kaya't gawin ninyo ang tinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos, ngunit huwag ninyong tutularan ang kanilang mga gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral." Mga kapatid, hindi nyo ba minsan na itanong sa inyong sarili kung bakit binigyan tayo ng 2 mata, 2 tenga, 2 kamay, 2 paa, pero isang bibig lamang ang ibinigay sa atin? Sabi nga po ng isang manunulat, God gave us 2 eyes, 2 ears, 2 hands, and 2 feet, but He gave us only 1 tongue, so that we can see more, we can hear more, we can work more, and walk more, but talk less. Oo nga naman. Marami kasing tao na mas marami pa yung sinasabi sa kanyang mga ginagawa. And I also heard someone saying that without action, a beautiful word is like a body without a soul. It is thoroughly lifeless. Kaya sinasabi po sa atin ng Panginoon sa Ebanghelyo, bakit pa ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, pero hindi nyo naman tinutupad ang aking mga sinasabi? Kaya baka lip service lang ang ating piety. Baka puro bibig lang at ngawa ang ating buhay pagsamba. Pero baka naman kinukulang tayo sa mabubuting gawa. Yes, one kind word can change someone's entire day. But an act of kindness can change someone's entire life. Sapagkat ang tinutularan naman nila ay ang ating ginagawa at hindi ang ating sinasabi. Kaya ano po ang pinapangaral sa atin at pinapaalala? Una, do as you say and say as you do. Because after all, people will listen to our beautiful words, but they will do what you say if your beautiful words are being reflected in your good and beautiful actions. If your actions
become true reflections of your beautiful and good words. O di ba? Totoo naman. Kaya gawin ang sinasabi. Ang pinapangaral ay dapat isinasabuhay. Sabi nga po ni Apostol Santiago, "Show me your faith without works, and I will show you my faith by my works." Saying what is right will mean nothing unless you are doing what is right. Because in the end, it is your action that will change the world, and not only your beautiful and honest opinion. Pagnilayan po natin. Because the words well done are always better than the words well said. Sabi po ni Confucius, the superior man acts before he speaks, and afterwards, he speaks according to his actions. Let us remember that thoughts do more, words do much, but actions do much more. Meron pong isang pari ako napakinggan at sinabi niya ang ganito, "The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Because idleness is the workshop of the devil." Alam niyo po, kapag wala tayong ginagawa o wala tayong magawa, meron ka namang pwedeng gawin, pero ayaw mong gawin, lalo tigit kung ito'y mabuti naman, tuwang-tuwa po ang demonyo. Halimbawa po, ikaw, isang magulang, meron kang anak na napapariwara. Pinagsasabihan mo naman, pero dumating ang araw na napagod ka na, wala ka nang ginagawa, hinahayaan mo na lang. Alam niyo po ba, tuwang-tuwa dyan ang demonyo. Pumapalakpak pa. Kasi nga, may mabuti kang magagawa, pero hindi mo ginagawa. That is idleness. And that also falls into a sin of omission. Meron kang dapat gawin, pero hindi mo ginawa. It is your actions that will make you a good person, not your words. Because after all, a good speaker is not necessarily a good person. Dahil may mga taong magaling lang magsalita, pero tinan niyo po ang ugali at character. Naku, parang walang magandang sinabi. Puro salita lang, pero hindi naman nakikita sa kanyang mga gawa. Pangalawa, do what is right for the right reason. Gagawin mo ang tama, pero malinis ang intensyon. Baka naman kasi pakitang tao lang ang ginagawa mong mabuti dahil meron ka lang gustong makuhang pakinabang sa iyong pagpapakita ng mabuti. There are people who would be good for as much as they can use you, but they will stop loving you once the benefit ends. O yan, pakitang tao lang pala, may masamang intensyon, kaya nagpapakita ng kabutihan sa iyo. That is why every good deed must be done with the right and honest intentions. Hindi po nagiging ganap ang ginagawa nating kabutihan kung ito ay tinutulak ng marumi at masamang layunin. Maganda ang mamigay ng tulong sa nangangailangan. Pero kung ginagawa mo lang ito para magpa-impress sa iba at gumawa ng magandang pangalan, hindi po yan kalugod-lugod sa Diyos. Hindi masama ang maglingkod kung ito ay tinutulak ng tapat at malinis na hangarin. Subalit kung gusto mo lang magpakita ng tao, alam ng Diyos na hindi totoo ang iyong paggawa ng kabutihan. Kaya anumang gawaing mabuti ay dapat itinutulak din ng mabuting hangarin. Translate your beautiful words into beautiful and good actions. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, linisin po ang aming puso sa lahat ng uri ng pagkukunwari at pagbabalat kayo. Maging makatotohanan nawa kami sa pagkasabuhay na iyong kalooban. Nawa ang tangi naming hangarin sa paggawa ng mabuti ay ang ikaw ay mahalin at paglingkuran, hindi para hanapin ang parangal at papuri ng tao. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan po ninyo, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi po natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala, mga kaibigan. Let us fill the world with the message and power of God's Word. Patuloy po ang aming panawagan para sa proyektong Pampamilyang Handog ni San Antonio sa darating na Pasko. Salamat po sa mga nagbigay na. Lubos po ang aming kasiyahan. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan.
Mamimigay po ang National Shrine San Antonio ng Padua ng 1,000 bags of medianoche grocery items sa 1,000 pamilyang mahirap. Sana po maging isa po kayo sa mga sponsors namin sa proyektong ito by giving 1,000 pesos, sponsoring a family sa 1,000 pamilya po na aming tutulungan. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.